Noong mga araw na iyon, nagpunta si Pablo sa Derbe at Listra, at may isang alagad doon na ang pangalay Timoteo, anak ng isang mananampalatayang Judea at ng isang Griego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya tinuli niya ito sapagkat alam ng lahat ng Hudyo sa lungsod na iyon na Griego ang kanyang ama. Sa bawat lungsod na kanilang dinalaw ay ipinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem at iniutos na sundin iyon. Kaya tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng bawat simbahan at dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galacia sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asya. Pagdating sa hangganan ng Mesiya, ibig sana nilang pumasok sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus, kaya't bumagtas sila ng Mesiya at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. May isang lalaking taga Macedonia na katayo at namamanhik sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitaing ito, gumayak kami agad sapagkat natanto naming kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa, Panginooy papurihan paglingkuran siyang kusa, lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti't laging tapat kailanman. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo nga'y sa sanlibutan, iibigin kayo nitong bilang kanya, ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napupuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo, walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Pagnilayan po natin ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Isang beses may nagsabi sa akin, "Father, mabait naman ako. Wala naman akong masamang ginagawa. Naglilingkod naman ako sa simbahan at tumutulong sa nangangailangan. Bakit ang daming pagsubok na dumarating sa buhay ko? Bakit merong mga taong laging sumasalungat at umuusig sa akin? Ano po ang nagawa ko para tratuhin nila na ako ng ganito?" Mga minamahal na kapatid, ang akala ba natin na ang mga Kristiyanong tapat ay walang paghihirap sa buhay? Sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon, "Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago sa inyo. Walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo." Kaya naman mga minamahal na kapatid, kung si Jesus nga na siyang Diyos at Mesiyas, na siyang kabutihan at pag-ibig ay inusig, pinahirapan, pinagtaksilan at tinanggihan,
paano natin ay isip na tayo ay exempted? Kung mabait tayo, hindi ibig sabihin na gusto na tayo ng lahat. Kung si Kristo na walang nagawang masama, ang siyang pinakamabait na tao sa balat ng lupa ay kinainisan at pinatay, huwag na tayong umasa na iba ang pagtrato sa atin ng mga tao. We follow a crucified Christ. Kung ano ang ginawa nila kay Jesus, gayon din ang gagawin sa atin. Pero, sa kahuli-hulihan, si Jesus na muling nabuhay ay napagtagumpayanan ng lahat. At ang kasama niya sa kahirapan ay makakasama rin niya sa kaginhawaan. Handa ba tayo dito? Tanggap ba natin ito? Ano po ang punto para sa atin ngayon? Ang tunay na tagasunod ni Jesus ay makararanas din ng lahat ng naranasan ni Jesus, kapwa hirap at ginhawa. Bakit ba kinagagalitan ng mga tao ang mga Katolikong namumuhay ng matuwid? Saan ang gagaling ito? Mga kapatid, kahit na sinong naiiba ay tinataboy ng mundo. Sinasabi, ay masyadong magaling yan, masyadong mabait, iba siya kumilos. At ayaw ng mundo ng ganyan. Kaya delikado ang maging mabuti. Nagsususpecha ang mundo sa mga di sumusunod sa gawin ng lahat. At nagagalit rin ang mga tao sa mga nilalang na ang matuwid na buhay ay nagpapaalala sa kanilang kabuktutang pamumuhay. They hate to be reminded of their own evil ways. Kaya nga walang basagan ng trip, ika nga, no? Nakakairita ang konsyensya kapag tayo ay nabubuhay sa kasalanan. At gusto ng kasalanan patahimikin ang konsyensya. At ganoon rin ang mga taong nangongonsyensya, hindi lamang sa salita, bagkus sa kanilang gawa. Kaya naman ang pagsunod kay Jesus ay hahantong at hahantong sa krus. Nakikibahagi tayo sa paghihirap at sakripisyo ni Jesus. Kung ayaw natin buhatin ang ating krus at iniiwasan natin ito, hindi si Jesus ang ating sinusundan. Ang hamon sa isang Kristiyano ay simple lang, ang magkaroon ng tapang na maging iba. The courage to be different. Ang maiba ay mapanganib, subalit walang sino man ang maaaring maging Kristiyano kung hindi niya kayang tanggapin ang panganib na ito. Dapat kasi may pagkakaiba ang taong makamundo at taong makadiyos. Pagdasalin natin na bigyan nawa tayo ng Panginoon ng lakas at tapang na mamuhay bilang tunay na saksi ni Kristo, na mumuhay ng matuwid at naaayon sa utos ng Diyos kahit ang buong mundo ay sumasalungat sa atin. Ang tunay na batayan ng totoong tagasunod ni Jesus ay kung nabubuhay tayo ng tulad ni Jesus. Kung nasa atin si Kristo, dapat sapat na yon. Kaya natin maging matapang dahil kasama natin si Kristo. Kaya magandang tanungin natin sa ating sarili, paano ako mabubuhay ng tulad ni Jesus, handang magsakripisyo alang-alang sa misyon ng pagmamahal?